40 songwriters stepped forward, serving with their gifts. From these 40, 15 shined the brightest. And tonight, December 5th, 2025, their original songs take the stage, brought to life by 40 interpreters ready to serve, ready to proclaim, ready to worship. Born from devotion, shaped by service, overflowing with grace. A night to witness the glory of His grace in the Ecclesia. A night where God's people serve through songwriting, interpreting, and offering every note back to Him. Here at Lighthouse BBC Tatalon, Philippines, this is Melodies for Ministries, Season 6. Let the songs begin. Nagsimula po yan yung sa preaching ni Pastor. Kasi po, ang lagi po niyang sinasabi, hindi ako yung bida dito. Hindi tao yung bida. Kundi yung biyaya ng Panginoon. Ipakita nyo or iparinig nyo sa lahat, di ba? Lalong-lalo na siyempre sa Ecclesia, yung talento na meron kayo. Huwag kayong mahihiya. So, yun lang po yung pinaka-purpose talaga. Kung ano yung meron ka, bakit hindi mo ialay sa Panginoon? So, yun po yung dahilan. Banal na kasulatan, nakakamangha. Wow! Nakakatuwa. Yay! Tayo ay pinagpala. Naaalala ko ang mga turo ni Tatay. Pag-ibig ng Diyos ay dakila at tunay. Pahalagahan mga bagay na yan. Opo! Sa Ecclesia mo matututunan. Sa Ecclesia, bida ang biyaya niya. Sama-sama para sa pag-asa na tayo maging isa. Mabigay kaluhuran sa Kanya. Sa Ecclesia, bida ang biyaya niya. Naaalala ko nung tinanggap ko si Kristo, naging tuwa at galak sa aking puso at kaligtasan. Buhay na walang hanggan, pinagyaman. Sa Ecclesia, bida ang biyaya niya. Sama-sama para sa pag-asa na tayo maging isa. Magbigay kaluhuran sa Kanya. Sa Ecclesia, bida ang biyaya niya. Biyaya niya. Bida ang biyaya niya. Biyaya niya. Biyaya niya. Bida ang biyaya niya. Kami ay munting bata. Munting bata. Namulan sa mga aral at turo. Salamat o aming Ama. Sa Ecclesiang kay saya. Ecclesia, bida ang biyaya niya. Isa sa Kanya para sa
Na-challenge po ako sa pag-iisip para sa song na to. Yung theme natin, kailangan yung wisdom. Sobrang pinag-pray ko siya as if malapit na yung deadline, before the deadline. Sa jeep ko pa naisip yung melody. From that melody po, ayun, buti meron ulit tula si Tita Joy. Pero that poem po was my inspiration talaga. Doon ko nakuha yung concept or idea for the lyrics of the song. Kaibigan, ikaw ba'y ilaw at asin sa ating mundong madilim? Sila'y naghihintay sa'yo. Mga tao, kailan kaya mababatid at madama ang pag-ibig ni Jesus mula sa'yo? Oras na para kumilos sa gawain. Huwag ka nang matakot pa o mangamba, sapagkat sa ating kahinaan, sa ating kakulangan, sa ating pagdududa, si Jesus ang ating lakas, bigay sa atin ang biyaya, pag-ibig at ligaya, ibahagi sa eklesiya, papuri sa Kanya'y itaas. Kaibigan, liwanag mo'y magniningning kung iyong ibibigay buhay mo sa gawain. Makibahagi, tulungan ang bawat isa, maglingkod at magkaisa, sundin ating Panginoon. Saan ka man naroroon, mayroon kang gagampanan. Huwag ka nang matakot pa, hindi ka nag-isa. Sa ating kahinaan, sa ating kakulangan, kumilos ng sama-sama, si Jesus ang ating lakas, bigay sa atin ang biyaya, pag-ibig at ligaya, ibahagi sa eklesiya, papuri sa Kanya'y itaas. Biyaya sa buhay mo, ikilos na buong puso, pag-ibig sa gawain, sa Kanya'y luwalhati. Sa ating kahinaan, sa ating kakulangan, kumilos ng sama-sama, si Jesus ang ating lakas, bigay sa atin ang biyaya, pag-ibig at ligaya, ibahagi sa eklesiya, papuri sa Kanya. Itaas, itaas, papuri
pagsulat ko ng mga kanta, nabuo lang siya nung time na punong-puno ng trials sa aking buhay. And then inalala ko kung saan ako nagsimula at ano na ako ngayon. Buti na lang nasa church ako. Habang sinusulat ko po yung kanta, na-appreciate ko kung paano yung biyaya ng Panginoon talaga nag-abound sa akin. Ito po yung first time na isinulat ko, hindi naman ako mahilig sa music din. Walang ibinigay ang Panginoon na talento sa akin sa pagkanta. Pero dahil sa kanyang biyaya at sa tulong na rin ng mga kapwa ko rin na lingkod, mas lalong napaganda yung kanta. Sa gitna ng dilim, kami iyong tinawag. Sa liwanag ng iyong salita, pinulot mo kami mula sa pagkakasala. Ngayon ay kabahagi na ng iyong eklesiya. Salamat, O Diyos, kung kami tinubos. Ngayon kami meron ang pagkilos. Luwalhati sa iyong biyaya, aming inaawit. Pag-ibig mo wagas, kailan may dililimutin. Sa eklesiya'y nahayag ang yaman ng iyong habag. Kami iyong sambayanan ng biyaya galak. Bawat Hakbangin ay may layunin mo. Bawat luhay may kasamang tagumpay. Ang iyong biyaya ang aming kalakasan. Kami tinatag sa iyong eklesiya. Salamat, O Diyos, pagkat kami tinubos. Ngayon kami mayroon ang pagkilos. Luwalhati sa iyong biyaya, aming inaawit. Pag-ibig mo wagas, kailan may dililimutin. Sa eklesiya'y nahayag ang yaman ng iyong habag. Kami iyong sambayanan ng biyaya galak. hindi kami iiwan, hindi pababayaan. Biyaya mo'y walang hanggan, hanggang sa dulo. Kami sa'yo, O Diyos, luwalhati sa iyong biyaya, aming inaawit. Pag-ibig mo wagas, kailan may dililimutin. Sa eklesiya'y nahayag ang yaman ng iyong habag. Kami iyong sambayanan. Luwalhati sa iyong biyaya, aming inaawit.
ay dililimutin. Sa eklesiya'y nahayag ang yaman ng iyong habag. Kami iyong sambayanan, mabiyaya at galak. Kami iyong sambayanan. Biyaya at galak. Ng biyaya at galak. I started writing siguro po back 2021. Wala po akong nabuong isang kanta. So this is actually my first time finishing a whole song. 2 Corinthians chapter 9, verse number 8. Yung pinapakita yung grace ng Panginoon. So that verse inspired me. One of the factors din po in my writing is yung favorite song po ng mom ko. Legacy 5, God's Been Good. Naisip ko, gawa rin kaya ako ng kantang kagaya nun. Yung sa style ko na, yung may melody. I think that was preparing me for this moment. Nakatapos na po ko isang kanta. Have you ever felt tired of life? Even though you had it all, there seemed to be a hole we cannot satisfy. The change of this world we couldn't define. Till Christ showed us the ecclesia and the glory of His grace. Lord, your grace that molds and guides our every way. Your grace to the ecclesia gives glory to your name. Now we abound in everything and in everywhere we go. All this by your grace. Our mind is now renewed. Now we can accept to one another and care for each other. His grace that unifies us all. Now we move as a whole. Because Christ showed us the ecclesia and the glory of His grace. Lord, your grace that molds and guides our every way. Your grace to the ecclesia gives glory to your name. Now we abound in everything and in everywhere we go. All this by your grace. Lord, your grace that molds and guides our every way.
Your grace to the ecclesia gives glory to your name. Now we abound in everything and in everywhere we go. All this by your grace. Supposedly, hindi na ako sasali kasi nagkasakit ako. So parang sabi ko, hindi na lang ako sasali. Pero sabi ko, hindi po pwede. Kasi first time ko sumali ng M4M para maging channel of edification ako sa mga kapatiran. Yung kainta talaga yung naging inspiration ko doon eh. Ang dami kasi nangyari, kung alam nyo lang, bago namin mapatayo yung bagong building na yan. Pero nakita ko talaga kung paano kumilos ang biyaya ng Panginoon. Ito yung response ko sa lahat ng mga ginagawa ng Ecclesia para sa Panginoon. Kaya ito ay bunga talaga to ng ministry namin, especially sa kainta. Each gift we bear by grace bestowed to serve the saints and please the Lord. No task too small, no walls too high when done through dwells inside. Many members, yet one frame, all upheld in Jesus' name. Fitly framed by hands unseen, we rise to be His dwelling clean. This is the church that grace has built, His love fulfilled, bought by Christ's blood and Spirit sealed. Each voice, each heart, each willing hand, united by the Lord's command. We serve, we love, we grow, we yield as the church that grace has built. Ooh. So let all saints the work embrace and boldly run the given race according to His gifts and will, with steadfast hearts and fervent zeal, not for glory nor for fame, we labor in the Savior's name. In humble faith we heed His call, exalting Him as Lord above. This is the church that grace has built, His love fulfilled, bought by Christ's blood and Spirit sealed. Each voice, each heart, each willing hand,
united by the Lord's command. We serve, we love, we grow, we yield as the church that grace has built. The work begun shall reach its end when Christ shall come again. Not by your strength, but by His hand. He keeps His church through every hour. By grace and truth, His love and power. This is the church that grace has built. His love fulfills, bought by Christ's blood and Spirit sealed. Each voice, each heart, each willing hand, united by the Lord's command. We serve, we love, we grow, we yield as the church that grace has built. Oh, this grace has built, that grace has built, His grace has built. Alam mo, nagkaroon lang ng saysay at halaga yung buhay ko nung nasa eklesiya ako. Doon ko nakita yung biyaya ng Panginoon sa akin. Malaya kang i-express, magamit yung talent sa eklesiya. Yung enablement binigay na sa atin. Yung grace, no, nasa atin na yun. Sige, magko-compose ako. Na-challenge ako doon sa sabi ni Pastor Ruben na andyan na yung biyaya sa'yo, gagamitin mo na lang. I-try ko ngang mag-compose, gumawa. Kaya nagawa yan. Onward we're going as people of God, lifting His banner high by His grace, a peculiar people showing forth His praise by doing what is good and perfect will. Oh Lord, our life is meaningful through your works of grace, and like a river where your love flows, it reaches us who were darkness. Now shine your light, preserved by mercy that never ceases. Onward we're going as people of God, never surrender, do
it reaches. Us who were darkness, now shine your light. Preserved by mercy that never ceases. We are the light in a world in need, carriers of hope where hearts still bleed. Not by our strength, but by His grace, we are saved and serving Christ. Our life, oh Lord, is built in your word of grace, and like a river in endless pace. Our life once darkness, now shine as lights. Enabled by your grace, we rise and reflect your light. Hirap ako sa part na paggawa ng tono. Marunong po talaga ako gumawa ng mga tula. Doon ako nag-start. Inaral ko yung paggawa ng tono. Ano kaya yung kanta na gagawin ko? Kasi inisip ko, what is the glory of His grace ng Panginoon sa atin? Hindi lang sa sarili ko kundi bilang isang eklesiyas. Doon sa kanta ko is kung ano yung nagawa ng biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. In the heart of His own body shines a light no night can shade. We are called, redeemed, and gathered by the mercy He displayed. Every stone by love made holy, built together by His hand. We proclaim the wondrous story of His grace across the land. Oh, the glory of His grace, shining bright in every place. In the ecclesia race, we will lift our voice in praise. By His blood we stand as one, by His Spirit we are strong. Oh, the glory of His grace, forever is our song. Through the trials, through the ages, still His church will rise and sing, bearing witness to His power, to the glory of our King. Bound in truth and love unending, in His body we abide, ever growing, ever longing for the fullness of His bride. Oh, the glory of His grace, shining bright in every place. In the ecclesia race, we will lift our voice in praise. By His blood we stand as one, by His Spirit we are strong. Oh, the glory of His grace, forever is our song. Not by might nor by striving, only by His mercy's call. He has clothed us with
with His righteousness and crowned us Lord of all. Oh, the glory of His grace, shining bright in every place. In the ecclesia race, we will lift our voice in praise. By His blood we stand as one, by His Spirit we are strong. Oh, the glory of His grace, forever is our song. Forever is our song. It's actually my first time writing po a song. Since I'm the only youth, ba't hindi mo itry? During that time, it was last days of senior high school. Graduating, patong-patong yung gawain. Mag-pass ka lang, new song ko ngayon, By Grace We Go. Isipin ko daw po yung mga ginawa ko for the ecclesia, ministries ko. Hindi po talaga ako confident sa pag-compose ng song. Pero I do like making tunes, mga titos and titas ko po. Very supportive po kasi sila kahit si pastor po namin doon. Wide open, not knowing what they'd bring, but grace was overflowing within the offering. God gave each one a gift, a calling to ignite. Now I'll walk on with purpose, a servant shining bright. By grace we go, we share His name, inviting hearts to do the same. With every soul who finds the way, our joy grows deeper every day. From friend to friend, the fire flows. This love of Christ forever grows. Oh, by His grace we go and we grow. Spoke His love and truth to others, just simple words at first. But then I saw their hunger, longing, and thirst. They came and found a Savior, no walking in His truth. Their faith became a witness to reach more hearts anew. By grace we go, we share His name, inviting hearts to do the same. With every soul who finds the way, our joy grows deeper every day. From friend to friend, the fire flows. This love of Christ forever grows. Oh, by His grace we go and we grow. We've seen the lost be found. We've seen the hearts restored. Each life a living witness
to the power of the Lord. Now every hand we hold and every prayer we raise is echoing His mercy in the church He builds each day. By grace we go, we share His name, inviting hearts to do the same. With every soul who finds the way, our joy grows deeper every day. From friend to friend, the fire flows. This love of Christ forever grows. Oh, by His grace, we go and we grow. By grace we grow. I believe my faith is a lot stronger now. Given the challenges that I've been through, the Lord has helped me through all of them. Time for me to start dedicating my talents and everything that I can do to praise His name. God is my first inspiration, of course. The fact that I just got back in the ministry, I just really want to make sure that I give my best foot forward to help people get to know the Lord as well through my music. My sister motivated me to join. I was inspired because this is the first time that we're going to work on something together that would glorify God's name. Stone in Christ our King, we find our home. Hymns and voices raised as one, we serve until His work is done. The glory of His grace. Shining through the church. Hallelujah, hallelujah. To bear His name and clothe them in His mighty grace. Spread the word and live the truth they saw and heard. The glory of His grace in the ecclesia, shining through the church. Hallelujah, hallelujah.
ecclesia, shining through the church. Hallelujah, hallelujah. Every year, a living stone, Christ our King, we find our home. Inspirasyon po namin. Ang pulpit verbatim po ng ating bishop na ang kalooban ng Diyos na sa bawat paggawa, sa bawat pagkilos ay ang Diyos ay magkaroon ng kaluguran at luwalhati. Lahat ng sinabi ng ating pong bishop ay in-incorporate namin sa song. Isang line namin sa kanta. Kung kami man ay mapagod at masaktan, paalala ng biyaya mo ang aming sandigan. Biyaya ng Panginoon ang siyang pupush amin para magpatuloy sa gawain. Pagod ka physically pero yung puso mo masaya. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, layunin mo, O Diyos, ang siyang gabay. Sa paglingkod sa iyong banal na eklesiya, nais naming ikaw ang malugod at maitaas. Sa iyong kalooban kami susunod. Sa bawat gawain, ikaw ay malugod. Di para sa yaman, ni sa papuri ng tao, kundi upang ang ngalan mo'y madakilan ng buo. Sa pag-abot ng puso, sa pagtulong sa kapwa, pagkilos ng pag-ibig na sa'yo nagmumula. Ang bawat tagumpay, iyo lamang, O Diyos. Ang bawat sakripisyo'y handog ng aming loob. Sa iyong kalooban kami susunod. Sa bawat gawain, ikaw ay malugod. Di para sa yaman, di sa papuri ng tao, kundi upang ang ngalan mo'y madakilan ng buo. Paalala ng biyaya mo ang aming sandigan. Pag-asa, lakas ay sa iyo nagmumula. Kaya't sa lahat, ikaw ang tanging dakila. Sa iyong kalooban kami susunod. Sa bawat gawain, ikaw ay malugod. Di para sa yaman, sa papuri ng tao, kundi upang ang ngalan mo'y
dakila ng buo. Sa bawat pagkilos, sa bawat salita, sa eklesiya, sa'yo ang luwalhating ligaya. Lagi ko na papakinggan si Pastor Bong. Lagi niyang binibigyan ng emphasis kung paano tayo magliliwanag sa mundo. Gusto ko lang siyang isulat as a poem. Nag-announce na sa M4M. Sabi ko, baka pwede itong ipasok. At napunta sa kanya. Para mapaalalahanan tayo na yung kalidad ng buhay natin. Kung paano tayo actually magliliwanag sa labas. Nung nabasa ko din siya, kaya pinush ko talaga. Ang ganda nung message. Tapos medyo ni-reword ko lang makapasok dun sa na-imagine ko din na tono niya. Na-bless ako dun sa ginawa niya kasi hindi mo talaga makikita sa panlabas lang. May deeper, yung pag sinabi mo kalidad ng buhay.
Karamihan sa mga Tagalog, ng mga kababayan natin, may kakayahang gumawa ng tula. Mayroon na akong ilang tula na naisulat. Kapag kaya mong gumawa ng tula, kaya mo rin gumawa ng kanta. Itong lyrics nitong song kong Batas ni Cristo, ito ay dapat entry ko nung nakaraang M4M 5. Kaya lang, hindi ko nabuo yung melody. Pero ngayon, iba yung theme natin noon kumpara ngayon. At siyempre, nandiyan yung mga anak ko na kahit noon pa sinasabi sa akin na sumulat ako ng song, sumali dito sa ating M4M. Sarili kung bakit ka piniling iligtas mula sa marami. Ano bang layunin ng lakas mo't kakayahan? Ngayong ika'y Kristiyano na, paano ang iyong buhay? Hindi ba't siya'y Panginoon nang si Jesus ay tanggapin? Kaya't sa puso at damdamin, dapat siya ang paghariin. Ang sarili ay ialay bilang buhay na handog, nang mabigyang kaluguran at malwalhati ang Diyos. Kumilos na at humayo, at sa panawagan niya'y tumugon. Sa Eklesiya maglingkod kasama ng kapatiran. Batas ni Cristo ang maging gabay sa bawat hakbang ng buhay. Na nagligtas sa iyong kaluluwa ay biyaya rin na nagbibigay kakayahang sumunod sa Kaniya. Hindi lang kapag ang panahon ay maaya at maningning, kundi kahit pa may bagyo at ang paligid ay madilim. Kumilos na at humayo, pasakop sa Panginoon. Buong sigla sa serbisyo at sa panawagan ay tumugon. Sa Eklesiya maglingkod kasama ng kapatiran. Batas ni Cristo ang maging gabay sa bawat hakbang ng buhay. At sa katapusan, mga kapatid, tayo ay haharap sa Diyos at magbibigay sulit. Kung kaya ikaw, ako, at lahat tayo naway madatnan na handang-handa sa pagbabalik ni Kristo. Kumilos na at humayo, maglingkod sa Panginoon. Buong sigla sa serbisyo at sa panawagan niya ay tumugon. Sa Eklesiya maglingkod kasama ng kapatiran. Batas ni Cristo ang maging gabay sa bawat hakbang ng buhay.
This song that I created, that I'm praying that it could inspire other people to create music as well. The mighty power of 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Yung strength ng Panginoon, it was made perfect for you. In moments that you are weak, kahit may pagsubok, kahit may kabigatan ka, kahit may problema ka, you would still remain happy. You can still be joyful. Imagine joining a race where you know you will win. You will never stop running because you know the grace of God is there to make sure you feel that, hey, you're always a winner. By His grace to win. We are often finding reason, stay alive, stand up high, full of ifs and persecutions, asking all the why, oh why. As we seek His holy face and see the glory of His grace. Now the battle we are winning is the Lord. So we can always find a good reason to say, stand up, I'm going to fight. No retreat, no surrender by the power of His might. And yes, I can do everything, for Jesus heard my battle cry. We are here trying to live by His grace to win, by His grace to win. And now we know He is the reason. There's no way I'm gonna fail. We will fly just like an eagle. All our work is not in vain. Oh, in His church we shine His glory by His love and by His word. And the battle we are winning is the Lord's. So we can always find a good reason to say, stand up, I'm going to fight. No retreat, no surrender by the power of His might. And yes, I can do everything, for Jesus heard my battle cry. We are here trying to live by His grace to win, by His grace to win. So we can Always find a good reason to say, stand up, I'm going to fight. No retreat, no surrender by the power of His might. And yes, I can do everything, for Jesus heard my battle cry. We are here trying to live by His grace to win, 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 by His grace to win. By His grace to win. This is my first time to join M4M. Thank you for including us. Binasa ko din talaga yung letter. Ikikwento natin patungkol sa church, sa Ecclesia. Dami pa naming mga gawain that time. So, dun ako humugot. All the struggles na pagtagumpayan ng aming Ecclesia. Habang nakikita ko yung pagtutulungan, sabi ko, pwedeng tungkol dito. Yung lyrics.
Panginoon sa Eklesiya. Hindi karapat-dapat, ngunit tayo ay pinili kasama ang pangakong ang Diyos ay isa sa atin. Nilagay sa ministeryo upang maglingkod ng totoo. Sa biyayang sagana, lubos ang ating pag-asa. Luwalhati, purihin ang biyaya ng Diyos sa atin. Nakikita ang darama na aasahan sa pagsunod at pagkilos ng Eklesiya. Luwalhati sa biyaya ng Panginoon sa Eklesiya. At sa ating pagkakaisa nagpapatuloy ang gawain. Ang lahat ay makikita ang hiwaga ng biyaya. Natin ang papuri, luwalhati sa biyaya ng Panginoon sa Eklesiya. Sa Eklesiya. Sa Eklesiya. Yung sinulat ko ngayon para sa Melodies for Ministries, na i-type ko yun, tapos hindi ko na masundan. Natapos ko to during preaching ni Bishop R.A. 2 Peter 3:18, 17. Grow in grace in the knowledge of Christ. No-notes ako, inayos ko yun. Siguro maganda kong title dito is about testimony ng bawat isa ng nasa Lighthouse. Noon pa kasi talaga, in-encourage na sa atin ni Tatay Abante na lumikha ng mga kanta. Challenging siya pero kaya. By the grace. Pinakamagandang kwento na nangyari sa buhay ko nang makilala ko si Kristo. Nagbago ang buhay, landas na tinatahak ay naiba. Ito'y biyayang kailanman di mawawala. Sa
Salamat, Panginoon, sa biyayang ito. Tulungan mo akong sa buhay ito, gawing daluyan ng iyong biyayang walang hanggan. Lahat ng kilos ko'y sa iyong kaluguran. Sa eklesiyang ito, nabigay sa akin ng biyaya'y dumaloy sa iba. Lumago sa biyaya, lumago sa karunungan, nagturo sa akin. Tunay na biyaya ay may tagumpay. Biyaya, biyayang dahilan bakit ako'y nagpapatuloy. Hindi galing sa akin, kundi sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Di sa kadahilan ng ako ay karapat-dapat, ngunit dahil siya ay tapat at sapat. Sa bawat kilos at hakbang, sa paglago at karunungan, si Kristo ang aking paninindigan. Sa eklesiyang ito, nabigay sa akin ng biyaya'y dumaloy sa iba. Lumago sa biyaya, lumago sa karunungan, nagturo sa akin. Tunay na biyaya ay may tagumpay. Biyaya, biyayang dahilan bakit ako'y nagpapatuloy. Hindi galing sa akin, kundi sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya't habang may hininga, maglilingkod ako. Maglilingkod ako ng buong puso. Buong sigasig at buong ligaya. Ang biyaya mo, Jesus, walang hanggan. Biyaya, biyayang dahilan bakit ako'y nagpapatuloy. Hindi galing sa akin, kundi sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Pinaglilingkuran. No, ang katotohanan ng biyaya ng Panginoon ay hindi lang nasasaksihan kapag mayroong taong tumanggap sa Kanya, kundi kapag mayroong tao na lumago sa biyaya ng Panginoon at sa kaalaman ni Kristo. Na ang biyayang iyan ay nakikita sa Kanya at ibinubuhay niya. Okay? Kaya simula pa nung tinayo ang building na ito, I have been teaching the grace of God in His people. Okay? Alam nyo, artist din naman ako eh. Pati yung mga yan. Okay? Nakarinig na ako ng palakpak ng tao. Okay? Nakarinig na ako ng kung anong hiyawan nung araw.
Nakapag-conduct na ako ng 3,000 choir members doon sa pero ano 'yun? Okay? Ano 'yun kung ang mismong eklesiya na tinubos ng kanyang dugo institutionally ay hindi makakaangat, no? At gawin ang lahat-lahat. Kaya tayo dito sa Lighthouse, naniniwala tayo na ang lahat ng galing na binibigyan ng mundong ito, lahat niyang galing yan eh. Magkaroon ka ng degree, magkaroon ka ng kakayanan, di ba? Magkaroon ka ng kung anong pwedeng ibigay sa iyo ng mundo. Binigyan ka ng degree. Hindi naman galing sa langit yung degree mo eh. Galing sa eskwelahan yun. Kahit may PhD ka pa, galing ba sa langit yung PhD mo? Hindi. Galing sa eskwelahan yun. Okay? Kaya hindi tayo believe sa sinasabi, well, by the grace of God, gumraduate ako. Dahil yung unsaved gumraduate din eh. Mas mataas pa nga yung grade sa iyo. Tama? Kaya, the glory of God, kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 3 and verse 21, to Him be glory, saan daw? In the church. Okay? Palagi nating ituon ang ating pansin sa bagay na yan. The grace of God is exclusively used for His glory. Okay? So, ibig sabihin, kung nagmamapuri ka, pero hindi tumutungo yan sa kaluguran at luwalhati ng Panginoon, hindi grace yun. Ito, may edad na ako ngayon, matanda na ako. Pero lahat ng galing ko, lahat ng abilidad ko, kung hindi ko gagamitin sa luwalhati ng Panginoon sa church na ito, sayang. Kaya kahit saan tayo nandoon, kaya itong family ng Lighthouse ay inaabot natin. Because kung hindi nyo man lang gagamitin ang biyaya ng Panginoon na nasa inyo, nung tayo makasalanan, kapos na tayo sa luwalhati ng Panginoon eh. But when He gave to us His grace, and because we're saved, yung kakapusan natin, napunan yan ng kakayanan sa biyaya ng Panginoon. Kaya yung biyaya, hindi lang natin tinatanggap, nasa atin na eh. Ikinikilos na lang natin yan. Kaya alam nyo, this is something that we should treasure. Not just simply because we can clap our hands, or we can see winners, okay? Pero the thing na ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, no? Yung laman ng inyong awit, 90% is all of grace. It's all of grace. Kaya hindi ako ito, hindi kung sino man, hindi personalities ito. Ang sabi ni Apostle Paul sa Ephesians, to the praise of the glory of His grace. Wherein na kung saan sa biyayang ito, we were made acceptable in the beloved. Lahat itong nakikita nyo dito ay pagkilos ng bawat isa na nakay Kristo. At ang ikinikilos nila ay ang biyaya ng Panginoon. All for His pleasure and all for His glory.